Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kalibang ni Benar Santa Maria ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pag-ibayuhin ang pagpapaunlad at bahagi ng salita ng Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula dun sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 28 hanggang 11, ito po yung mensahe. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 42 hanggang 43. Ito po yung mensahe. Subalit sinabi niya sa kanila, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ipagpatuloy po natin sa mga kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng 2, bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng manggagawa sa kanilang aanihin. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 10, talatang 16. Ito po ang mensahe. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan na sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayo'y magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 13, talatang 47. Ito po ang mensahe. Sapagkat yan ito ang pinag-uutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po ang mensahe at salita ng Diyos sa ating pagbabahagi ng Mabuting Balita mula dito sa Bible Lights Promotions, at maraming salamat sa ating mga Panginoon. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo itong mga mensahe ito mula doon sa tema na pag-ibayuhin ang pagpapaunlad at bahagi ng salita ng Diyos. So nais ibapatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa ating panahon ngayon na mula doon sa isinagawa ng ating banal na Panginoon sa Kristo, mga apostol, mga itinalaga, na patuloy natin pag-ibayuhin yung ating pagpapalaganap o yung ating pagpapaunlad at pagbabahagi ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos, at maihatid natin ito sa lahat ng sulok ng mundo, upang sa gayon ay sila ay magkaroon ng kaligtasan hanggang sa pagdating ng ating banal na Panginoon Diyos. Kagaya ng ginawa ng ating banal na Panginoon sa Kristo, so kanyang isinugo ang mga apostol para ito ay para gawin niyang alagad ng lahat ng bansa, o para lahat ay maabot ng mabuting balita at magkaroon ng kaligtasan spiritual sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos mula sa ating banal na Panginoon sa Kristo na itinalaga diyan. Nasa pamamagitan niya ay dapat ay tayong lahat ay makisa sa Kanya na siya ginawa ng Diyos na tagapamamagitan at mapagbigyan tayo magkaroon ng pagkakataon. So ngayon, ang bawat isa ay dapat ay makipag-isa sa Kanya para magkaroon ng kaligtasan spiritual sa pananampalataya natin sa Diyos. So yung pananampalataya natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng banal na
Panginoong Jesucristo mula dito sa mabuting balita na ating ibinabahagi o ating sinisiwalat sa buong mundo. Yan. Na kinakailangan ito ay nais ng ating banal na Panginoon Jesucristo o nais ng ating banal na Panginoon Diyos, hindi lamang doon sa Israel na ang kanyang gagabayan para magkaroon ng kaligtasan, kundi pati yung lahat ng mga bansa. O tayo ay yung maliban sa Israel ay tinatao sa Hudyo, tinatawag na hintil yung ibang mga bansa at ibang mga lahi. Kagaya natin mga Pilipino, tayo ay tinatawag na mga hintil, mga taga-ibang bansa na hindi tayo mga Hudyo. So ngayon, tayo ay binigyan din ng pagkakataon ng banal na Panginoon Diyos para mahatiran tayo ng mabuting balita o magkaroon ng kaligtasan spiritual para tayo ay makaisa ng banal na Panginoon Jesucristo. So ngayon ay tayo ay pinagtiyagaang maabot dito sa ating bansa mula doon sa isinigawa ng mga apostol kagaya ni San Pablo, ni San Pedro at iba't ibang mga itinalaga para kalatan yung iba't ibang bansa nung mga nasauna, para kalatan yung iba't ibang bansa ng mga nasalita ng Diyos. So nagtayo nga sila noon ng iba't ibang ng mga simbahan sa iba't ibang mga parte ng kalapitan doon sa Israel. So ngayon hanggang sa dumating yung punto na lahat ay abot ni San Pablo hanggang Espanya. Yung Espanya naman, siya naman yung nakarating dito sa atin para tayo ay makilala natin ang banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Jesucristo. So ang magitan ng pag-ahatid dito ng Espanya ng mabuting balita o ng pananampalataya sa Diyos. So yan, so tayo ay tayong mga nahatdan, patuloy natin pag-ibayuhin sa bawat henerasyon na darating at hindi pa sa bawat mga bansa, sabagat kahit dito sa Pilipinas hindi naman lahat nahatidan kahit na bawat bayan ay meron na yatang mga simbahan. So siguro maaaring mayroong bayan pa na sityo na hindi naaabutan. So dapat yun ay nararating at naipapalaganap. So dito sa ating bansa at iba't ibang bansa. So tayo ngayon ay pag-ibayuhin natin yung pagpapalaganap na yan. At ngayon mas magaan dahil sa internet, kagaya ng ating ginagawa ngayon, dito tayo ngayon sa internet nagbabahagi. So ito ay medyo ng salita ng Diyos para hikayat yung mga tao na sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. So na ito ay mapakinggan yung nais ng ating banal na Panginoon mula dito sa internet na ating pagbabahagi. Ngayon para ito ay malubos, so yung mga tao ay kinakailangan dumaan doon sa paniniwalang Kristiyano. Ito nga sa ating binabahagi sa mabuting balita ay doon sa mayroong isinasagawang may isinasagawang sakramento ang ating banal na Panginoon Jesucristo. At syempre yung mga itinalaga doon sa simbahan na ito kagaya ng pari, sila yung gumagawa niya. So tayo ngayon bilang tayo ay babahagi lamang ng salita ng Diyos, pero hindi tayo yung nakatalaga para babautismuhan mo yung mga tao sa ganung mga bagay. So yung nasa simbahan mga pari, ang siyang lingkod na nagagawa niyan, yung mga iba't ibang sakramento na bautismo sa espiritu, bautismo sa tubig. So yung mga pari ang gumagawa niyan at yun kung kayo nakapakinig, kahit sa diwa kayo ay nanampalataya na, ngayon dapat ay kayo ay makipag-isa sa pamamagitan ng pakikilahok nyo doon sa Panginoong Jesucristo mula doon sa simbahan. So halimbawa dito sa simbahan Katoliko, sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, so doon kayo makikisa sa simbahan Katoliko para kayo ay maging ganap na Kristiyano sa pamamagitan ng bautismo. So kaya sinabi nga doon ng Panginoon doon sa simula, sila ay sila ay kinakailangan bautismuhan sa tubig sa espiritu. So kaya yun ay gagawin doon sa simbahan. So, para maging ganap ka sa inyong kaligtasan, maging Kristiyano, so kinakailangan mo nung sakramento na yon na ibautismo sa iyo. Hindi basta nakinig lang at nanampalataya ka sa ating banal na Panginoon. So kailangan mo rin yung bautismo sa espiritu at saka doon sa tubig. Yun yung ilang mga sakramento na ginagawa. So yung may ibang mga reliyon may ganun din ginagawa na mga bautismo, iba't ibang ritual
So kagaya na halimbawa, Islam may ibang ritual yon. Kagaya nung ibang mga reliyon na sa kanilang pinapanampalataya ang Diyos yon. So tayo, sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, so tayo ay, mula Panginoon sa Kristo naman tayo ay naniniwala sa Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Si Yeso Kristo doon sa kanyang pagtupad ng mabuting balita. So yung mabuting balita, yan yung ating pattern in faith to God para tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at manampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo. So tayo ay nananampalataya kay Panginoon sa Kristo bilang itinalaga ng ating banal na Panginoon Diyos na magpapatawad ng ating pagkakasala para napagbigyan niya yung sangkatauhan through Christ. So ngayon, tayo may pagkakataon na makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. So yun yung paniniwala natin sa ating banal na Panginoon Diyos through Christ. So siya ay binigyan ng siya ay pinaniwalaan natin na bugtong na anak at gayon din sa pamamagitan niya pinatatawad yung ating mga kasalanan. So yan yung at saka pinakita niya sa kanyang pag sa praktika ng mabuting balita na tayo ay muling bubuhayin at siya yung bigyan ng kapangyarihan para buhayin lahat. So pagdating ng panahon. So yun yung ating paniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. Yan. Sa paniniwala natin sa banal na Panginoon. At yan yung ating pinalalaganap na pananampalataya na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan sa takdang panahon at tayo binigyan pagkakataon sa pang-araw-araw at magabayan tayo kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan sa takdang panahon at itinakda ng Diyos sa ating lahat na yung bawat mga tao ay mayroon tayong spiritual na patutunguhan. So hindi lamang dito tayo sa mundo ito nabubuhay. Ang after this 100 years spoil ka, tatanda ka, mamamatay ka, pero mayroon pang kadugtong yun. Mayroon pang walang hanggan na kadugtong. Dalawa ngayon ang maaaring punta mo. Walang hanggang pagpapala ng Diyos o walang hanggang kaparusahan kung ikaw ay naging masama sa pamumuhay mo ito. Kaya nga ginagabayan ng mabuting balita para ikaw ay magabayan doon sa mabuting pamumuhay na mayroong kaligtasan. So ngayon, kung hindi mo nalaman yung mabuting balita ang Diyos, ikaw ay huhusigan sa pamamagitan ng kung paano ka sumunod sa matandang o paano ka namuhay doon sa inyong matandang paniniwala. Halimbawa sa pamilya, isa kang pamilya na nandun ka sa kagubatan, doon ka huhusigan ng Diyos, o isang tribo nandun ka sa malayo. So doon sa tribo nila kung paano papatupad yun, kung paano ka naging mabuti ron, doon ka huhusigan ng Diyos. Dahil hindi ka naabot ng mabuting balita. Ngayon kung naabot ka ng mabuting balita, you have to practice yung mabuting balita. Ngayon, diyan ka husgahan ng Diyos ngayon. Sapagkat yung mabuting balita, yung nakalagay doon, yun yung ihuhusgahan ng Diyos sa lahat. Kung paano ka tumutupad dito at hindi. Kaya parang Republic Act, ganun. Na ito ay isang behavioral na gabay sa atin kapag mali ka, syempre merong kasalanan, di ba? Kasalanan kapag hindi ka nang buhay ng ganun. So yun, kaya tayo ay magtulungan mga nananampalatayang Kristiyano at yung iba ay kayo ay lubos na kayo makinig ng salita ng Diyos at inyong maunawaan yung pananampalataya sa Diyos at ating patutunguhan at makapamuhay tayo ng maayos sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay inagabay niya, mamuhay tayo ng napakabuti sa gitna ng biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa mundo, magandang pamumuhay, sama-sama, at may mas maganda pa pamumuhay na inilala sa atin ng banal na Panginoon. Ang nangyayari nga lamang dito sa binigay ng Diyos na ito, nakapamumuhay tayo ng hindi mabuti sapagkat yung iba hindi naniniwala, yung iba may masamang interes, mayroong masamang ugali. So kaya ginagabayan. Dahil kung tayo ay mamumuhay ng mabuti, pagkasaluhan natin yung mundo, marangya. Meron nga yung mayaman, nakikita natin, nakapamumuhay tayo ng marangya, may mayaman niya. So ngayon, kung tayo ay mamumuhay na parang nasa ilalim ng isang kaharian, na pagtutulungan natin yung kahusayan ng mundo, yung biyaya ng mundo, may tayo na maayos. At may mas mahusay pa na pagkakaluban Diyos doon sa itinakda ng Diyos. Ngayon, kaya nga lang, siyempre, may naghihirap dahil nga doon sa ugali ng isang tao, ugali ng kapwa-tao niya. Naghihirap ka dahil
naging masama ka doon sa bumuhay mo. Yun namang iba, naghihirap ka dahil gawa ng iba. Diba? So ngayon, ito nga, kagaya ng usapin ngayon sa ating bansa, halimbawa, sistema, ay iba't ibang masa, ganun din, sistema, politika. So yun, iba yun ang pagkakaisahan ng mga tao na bubuo ng politika na maaaring hindi makabubuti sa kanila, na override na ipapatupad hindi mabuti, mga ganun mga bagay, or yun namumuno hindi mabuti. Yun yung mga bagay na mga na nagpapahirap doon sa tao, nagkakaroon ng hindi patas in our environment. Sa Pilipinas, maganda yung meron tayong karagatan, maraming isda, marami tayong mga hayop dito na mga pwede natin kainin, mapaparami natin sila, yung ating lupa matatamnan natin, na marami tayong puno. So ngayon, siyempre, may namumuhay na hindi mabuti. Siya may-ari ng maraming lupa, inaalipin yung ibang tao, mga ganun mga bagay. So, kaya may mahirap. Ngayon, kung may maganda ka sistema, kagaya ng nais ng ating banal na Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng mahusay na sistema sa ating pamumuhay, makapumuhay tayo ng maayos, di ba? So ngayon, kung pupormalin mo yun in a politics, diba, tayo ka kaya nga tayo ng gobyerno yun, Diyos, para tayo magkaroon na isang mahusay na pagpa-peace and order at lahat ng magagawa ng gobyerno, pero na-override yung gobyerno, yung sistema ng mga taong hindi mabubuti. So yun, kaya nagkakaroon ng inequality yung isang bansa. So yun ang mga problema, mga ganyan. So ngayon, kung ating patuloy na palaganapin yung mabuting balita, kung sabi magabayin yung tao sa mabuting pamumuhay, so ngayon tayo makapagbubuo ng isang mahusay na sistema at pamumuhay na mapagsasaluhan natin ng patas yung bansa at tayo ay hindi makagagawa ng masama sa kapwa na pagdusahan ng ibang kapwa, pagdudusahan mo rin kung ikaw naman ay mapaparusahan o pamahalaan. So yun. Kaya pag-ibayuhin natin ang pagpapadaganap ng mabuting balita, pagbabahagi nito para yung mga tao magabayan, mamumuhay na nga ayon doon sa mabuting balita. Kasi kung yung mabuting balita, kung sasabuhay mo, doon pa lang makita mo na yung ugali na mabuti ka. Kaya siyempre kung magpo-formal ka ng pamumuhay doon sa system ng gobyerno, yung gagawa ka ng system na maayos, gagawa ka ng mahusay na panunungkulan sa isang pamahalaan. So ngayon, kung gagawa ka ng mahusay na pamumuhay yung tao, yung pamahalaan manunungkulan ng mabuti, may magandang sistema, magandang pamumuhay na lahat, walang problema. Ngayon, kung may nagkamali, so kung madadala siya sa pangaral, makapagbabago. Ngayon, kung mabigat, siyempre kaya naglaan ng gobyerno, mayroong parusa, di ba? Nasabi ng mabuting balita, tayo ay mamuhay ng maayos dahil kaya nagtalaga siya ng gobyerno ng Diyos para parusahan yung mga taong gumagawa ng di mabuti. So kaya tayo ay kaya meron tayong gobyerno. So ngayon, ngayon tayo ay pag-ibayuhin natin na yung ginawang gobyerno na yan ay sumunod ng lubos dun sa nais ng ating banal na Panginoon Diyos. At tayo ang mga tao ay magkaisa ng mabuti pamumuhay. So tayo ngayon ay makapumuhay na maayos. Ngayon, paano mangyayari? Dapat palaganapin natin yung mabuting balita. Ito ay tumanim sa utang ng ating mga tao at ito isabuhay. Hindi ba sa pakinggan? Kailangan isabuhay at ugaliin natin ito na tayo ang may mabuting pamumuhay, matuwid na pamumuhay. Yan. So yun, at sana ay nagabayan na naman ang lahat sa mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay pag-ibayuhin natin yung pagpapaunlad at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mabuti, matuwid at may kaligtasan ng spiritual. So yan yung ating tatamasahin kung yung mabuting balita ay lalaganap sa ating pananampalataya. So, kung tayo mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at magpapilalim tayo sa kanyang paghahari, ngayon pa lamang mamumuhay na tayo para tayong namumuhay na doon sa itinakda ng Diyos na walang hanggang pagpapala. So yun ay matitikman na natin unti-unti dito sa biyayang pinagkalob niya dito sa mundo. Sagana yung mundo eh. So ngayon, kung tayo magagabayan na para tayo nasa ilalim ng isang kaharian na may pagsasalo dun sa lahat, ay magandang pamumuhay natin. Hindi lang isang bahay na bahay, kaharian mismo, di ba? Kaya ganun yung ginagawa ng Diyos, para siyang tatay doon. Bilang mo sa isang kaharian. So masagana. So dito pa lamang,
para na tayo namumuhay ng may isang kaharian, kagaya ng ating gobyerno, na mayroon tayong masaganang pamumuhay patasan. Kaya nagiging unfair yung iba. So yun, so sana tayo ay nagabayan naman kayo para tayo ay magabayan kayo sa mabuting pamumuhay para sa kaligtasan ng Espiritu. So ating kayo magabayan sa malaking pag-asa sa pamumuhay na ito at maligtas sa takdang panahon. So yun. At doon sa tayo patuloy na nampalataya ng maliwanagan ang sangkatauhan mula bansang Pilipinas at kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual sa takdang panahon. So maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria. So magabay tayo ng kanyang kaliwanagan mula sa pagbabaging ito ng Bible Promotion. Yun ding mga iba-ibang relihiyon. So magkaisa tayo, maliwanagan kayo, magkaisa tayo sa ating mga relihiyon. Unawain natin yan at magpalaganap tayo ng mabuting pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan niya, pagmamahalan sa isa't isa. Gabayan natin yung United Nations, bawat pamahalaan sa isang mahusay na pagkakaisa sa pamahalaan at ang mamamayan para sa mabuting pamumuhay niya. At hindi sila siyempre dun sa paniniwala sa Diyos na kung mayroon mga ibang paniniwala, kagaya ng sa interfaith unity na nagkakaisa tayo mag-unawan, hindi mag-away dun sa iba't ibang paniniwala. Kasi may iba-iba paniniwala yung mga tao. Yung iba nauwi na sa kaguluhan at digmaan. At maliban dyan ay yung CBCP and Vatican Church, kayo ay patuloy maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at maliwanagan kayo ng banal na Santa Maria at patuloy yung pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At yun din ang Bible Life Promotions ay patuloy na nanampalataya ng paggabay ng banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, sa pagsugo sa banal na Santa Maria at maliwanagan tayo sa pagbubuklod ng sangkatauhan at maliwanagan ang lahat sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. At yung bawat kapamalaan mula bansang Pilipinas, maliwanagan kayo at makapamahala kayo ng makatarungan, matuwid at matugon yung karapatan ng bawat isa. So, at magpahiral kayo ng kapayapaan sa buong mundo. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.